Ang Japan ay isang bansa sa Silangang Asya at kilala sa maraming bagay, kabilang ang kasaysayan at kultura. Sa kasalukuyan natin ay iilan na lamang ang nakakaalam o nagbibigay halaga sa tulang tangka o haiku. Ngayon, pag-usapan naman natin ano ang haiku at tangka. Ang tangka at haiku ay dalawang anyo ng tula ng Hapon at nilikha ang tangka noong ika-7 siglo at ang haiku naman ay ika-17 siglo ayon kay Britannica. Makikita na natin ang pagkakaiba ng tangka at haiku sa struktura at paggagamit nila. Ang haiku ay namumuo lamang ng 3 linya, ang una at huli ay binubuo lamang ng 5 patig, samantala ang pangalawang linya ay may 7. Tradisyonal na nakatuon ang haiku sa pagpapahayag ng mga sandaling ng momento sa kalikasan at pang-araw-araw na buhay. Ang tangka naman ay tulad din ng haiku, ngunit may 2 pang linya sa dulo na may 7 patig, at ito ay nakatutok naman sa damdamin ng mga tao. Posible na ang dahilan kung bakit ang tangka at haiku ay maikli ay dahil dati ang mga papel ay mahal noong mga unang siglo pagkatapos ng maimbento. Sa kabila ng pagiging simple at kaiklian nito, maaari pa rin maganda ang mga kahulugan nito. Dahil ang mga tema nito ay ang mga karaniwang bagay na nararanasan ng isang tao sa buong mundo. Ang pusong bigo, tuluyan na nagbago. Nang binigyan mo, pag-asang maging tayo, nabuhay aking mundo. Ito ang isang halimbawa ng tangka. Ito ay nagpapahayag ng damdamin ng isang tao na dati ay isang malungkot na tao at biglang nagbago nang siya ay nagkaroon ng pagmamahal. Kung tayo ay nag-uusap tungkol sa pagmamahal, pag-usapan naman natin ang isang dating prinsesa galing Japan, si Princess Nokata. Si Princess Nokata ay isang makatang Hapones noong Asuka period at siya ay kilala sa pagiging isang mahusay na makata at paborito ng emperador noong panahon niya, ayon kay allpoetry.com. Sa Murasaki, ang bukid ng palasyo, pag pumunta ka, huwag ka sanang makita na kumakaway sa akin. Ito ang tula ni Princess Nokata na isinulat noong ika-7 siglo. Siya ay nasa isang love triangle sa pagitan ni Emperor Tenchi at Prince Oama, ang kaniyang dating asawa. Ngunit ang tula nito ay para kay Prince Oama pagkatapos niyang mamatay. Dito sinabi ng malungkot na prinsesa na sana huwag niyang makitang ang prinsipe na kumakaway sa kanya, sakali baka siya ay sumama sa kanya. Kung maghahanap kaibigang kausap, dapat ay tapat. Makikita natin na 3 lamang ang linya. Sa makatuwid, ito ay isang halimbawa ng haiku. Ang halimbawa ito ay nagsasabi na kung tayo ay naghahanap ng kaibigan, dapat hindi ang tao na nagsisinungaling at nananira sa atin. At dapat ang taong tapat at totoo. Isa pang halimbawa ay isinulat ni Matsuo Basho. Nabuhay siya hanggang siya ay humigit kumulang 50 taong gulang at lumikha ng 1,000 tula. Sa kanyang mga huling taon, tinawag siyang Heisei, sa Ingles ay Great Master of Haiku, na nangunguhulaga na siya ay walang kapantay ng sino mang makata ng haiku. Ngayong taglagas, di mapigil pagtanda, ibong lumipad. Ito ay hindi lamang isang tula ng isang tanawin ng ibon na lumilipad sa panahon na taglagas habang matanda na siya. Alam naman natin na ang taglagas ay nangyayari lamang bago ng taglamig at ang katapusan
matapos ang taon. Ngunit dito ang sinabi ni Basyo na ang taglagas at ang pagbagsak ng mga dahon ay nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan ng buhay niya at siya ay naghihina. Hindi lamang natin tinalakay kung ano ang tangka at haiku, kundi pati rin ang kasaysayan nito at kung bakit pareho nito ay dapat natin alamin at binibigay halaga. Dahil nagbibigay ito ng mga aral at maaari ilarawan ang mga ekspresyon at karanasan ng mga tao sa loob ng ilang mga linya. Sa mga mag-aaral at sa mga guro, ako nga pala si John Celine Bravo at salamat sa iyong pakikinig.